sa sa local church. Thank you. Salamat sa lahat na tumatangkilik at nanatiling na nag-aaral ng salita ng Diyos. We discuss is all about continuation last Sunday, it's all about judgment seat of Christ. In Greek word, bema judgment, Ito ay part 3 na. This is a recap lang. Bago po tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. Lord, Panginoon, salamat po sa linggong ito, sa aming pag-aaral. Ikaw po ang gagabay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lord, ikubli mo po ako sa iyong banal na Espiritu. At Lord, sinasaway ko po kung ano man ang mga judgmentalism na mga comment, Lord. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. At Lord, buksan mo po ang kanilang isipan at ang kanilang mga puso na ang iyong salita ay tumagos sa kanilang kaluluwa at sa kanilang espiritu at kanilang ma-share sa kanilang kapwa, Panginoon, at sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, salamat at ito ay gabay ng banal na espiritu dahil siya ang magpapaliwanag at ako ay instrumento mo lang. In Jesus' name, amen and amen. Happy Sunday po sa lahat, sa lalong-lalo sa mga social media, magandang umaga, magandang hapon or magandang gabi o anumang oras mo ito na papanood, kapatid, Recap lang, 1 Corinthians chapter 3 verse 14 in IB. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Ang ibig sabihin ng talatang ito, base sa reward, dalawang believers ang papasok sa langit, ang isa ay walang reward at ang isa mayroong reward, Kasi base 'yun sa standard ng Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon, while in the moment na na-receive na natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay ligtas na at kung tayo ay ligtas na, nagsimula tayong maglingkod. At mayroong standard ang Panginoon, sa ating paglilingkod, mayroon siyang basihan, mayroon siyang standard. Ganon din sa salvation, mayroong standard ang Panginoon, mayroong standard, Hindi katulad na tinuturo ng religion, sila ang nagbibigay ng standard kung paano maligtas, kung paano ang reward, kung ano ang judgment seat of Christ. Sila ang nagbibigay ng meaning, Kung babasahin natin ang talatang ito, 1 Corinthians chapter 3 verse 14, ang sinasabi niya, dalawang believers ang papasok sa langit. Kasi ang papasok sa langit ay libre lang. Mayroong reward ang isa wala. Like for example, kung ikaw nga nag-aaral din, mayroong ding standard ang pag-aaral. Lalong-lalo na sa mga honor student. Mayroong standard na grades yan. Like for example, 90 up, 90 pataas. At pag hindi mo na-maintain ang iyong grado, ikaw ay mawawala ng reward. Ganon din sa Panginoon. Kapag iba ang standard ng iyong paglilingkod, walang silbi ang iyong paglilingkod, Dahil mayroong standard ang basihan ng Panginoon kung paano maglingkod na mayroong reward, The basis of reward, number 1 is the motive of your heart, Number 2, the faithfulness of your work, Yun ang basihan ng Diyos. At number 1, ito ay tatalakayin natin, isa-isahin natin ito, the motives of your heart, Ang tatlong bagay, Number 1, do it because you love God. Number 2, do it because you want to honor God. Number 3, do it because you want to help the church. Yun ang standard ng Panginoon. Dahil sa, sabi ko kanina, mayroon kasing standard ng Panginoon na pagdating sa salvation, hindi po tayo magbibigay ng ating sariling interpretation, mayroong doctrinal stand na sa buong Biblia, mayroong doctrinal stand na tinatawag, Ito ay nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, NLT, babasahin ko lang. God saved you by His grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God, Ang kaligtasan daw ay regalo galing sa Diyos. Ito ay hindi galing sa atin, Ito ay regalo lang, Kapag regalo lang, kapag nasayo na, bigay na, Excuse me. At ito ay regalo, wala na pong bawian. Pag nasayo na, sayo na. Dahil ang kaligtasan po ay forever, hindi po yan nawawala, Patuloy po tayo, verse 9. Salvation is not a reward. Ang salvation daw ay hindi regalo, kundi ay hindi reward, kundi ito ay regalo,
for the good things we have done. So none of us can boast about it, no? Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa, kundi ito dahil sa performance ng ating Panginoong Jesucristo, no? Dahil sa performance ni Christ, no? Dahil ang ating mga mabubuting gawa, ito ay basahan lang sa harapan ng Diyos, no? Ito ay basahan lang sa harapan ng Diyos, no? Kaya ang sinabi niya rito, no? So none of us can boast about it, no? Walang kahit sino mang magmalaki na siya ay ligtas na. Dahil ito lang sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos, no? Maliwanag po sa sinasabi ng Ephesians 2, chapter 8, verse 9, na ang salvation ay regalo lang, no? Salvation is a gift, not a reward, no? Maliwanag po yan, ang salvation ay regalo. Hindi po yan nawawala at ang regalo, forever. Forever po yan, no? Like for example, in literal, no? Mayroon kang kaibigan, no? Mayroon kang tao na gusto bigyan ng regalo. Hindi mo na kailangan pagtratrabuhin pa siya, no? Hindi mo na siya kailangan pahirapan pa. Hindi mo na kailangan gumawa pa para sa iyo na bigyan mo siya ng regalo. Kaya nga, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong biyaya, no? Dahil sobra-sobra ang iyong blessing, magbibigay ka ng regalo sa iyong kapwa. 'Di ba? O, kahit ano man ang kanyang attitude, no, mabait man siya o hindi mabait, dahil regalo yun, hindi mo na yun babawiin. Ganon din ang regalo, ganon din ang salvation, no. Either, hindi ka karapat-dapat, no, binigyan ka ng Diyos ng, libreng kaligtasan. Dahil yun sa pananampalataya mo kay Jesus Christ, no. Hindi dahil sa iyong mga mabuting gawa, dahil yun sa performance ng Panginoong Jesucristo. Kaya mo natanggap ang libreng kaligtasan ng Panginoon at yun ay forever. Forever po ang kaligtasan at ang kaligtasan ay hindi nawawala, no? Question, what would be the basis and giving the rewards at the Bema Judgment, no? Ano daw ang basihan ng Diyos sa pagbibigay ng rewards pagdating ng Bema Judgment? Number 1, the motive of your heart, no? Ang motibo ng iyong puso, no? Ito ay hindi nakikita ng mga pastor. Ito ang hindi nakikita ng mga religion. Ito ang hindi nakikita ng mga tao, no? Walang ibang nakakita nito kundi ang Diyos lang, no? Lahat kasing nagpupunta sa church, no? Hindi mo masusure yan kung yan talaga ay genuine Christian, no? Sa local church, mayroong genuine Christian at mayroong mga piking Kristiyano, no? Dahil ang iba ang motibo nila, no? Iba ang motibo nila. Hindi sila nagpupunta para sa Diyos, no? Kundi kay Kristi o kay Chris, no? O sa pira lang, no? Makautang lang. Makautang ba? Sa Bisaya pa, bintahuso, no? Mga bintahuso na tao. Mayroon talagang mga, ginagrab nila ang opportunity na ginagamit nila yun na makakautang sila. Pag makakautang sila, pag hindi sila makabayad, no? Now you say, and now you don't, no? Hindi mo na sila makikita sa church, no? Iba talaga ang kanilang mga motibo. Ang iba naman, foods lang. Pag maraming foods, kain-kain lang, no? Yun ang kanilang motibo, no? Pag walang kainan, walang mga kain, no? Walang birthday, wala nang handaan, no? Now you say, and now you don't, no? Yun talaga ang mga peking Kristiyano. Iba talaga yung mga genuine Kristiyano. Iba ang yung mga totoong nagmamahal talaga sa Diyos, no? Totoong hindi napipilitan sa paglilingkod sa Diyos, no? Kahit umuulan, kahit anong panahon, kahit wala ng pastor, nandun pa rin sila sa church, no? Kahit hindi mo sinasabihan anong oras na magsimba, no? Wala pang mga tao, nandun na sila. Yun talaga ang mga tunay na Kristiyano, no? Hindi sila tumitingin kung ano ang kanilang makukuha, no? Ang kanilang pinupunta sa church, ang Panginoon talaga, no? Ang Panginoon talaga ang kanilang pinunta. Hindi kung ano ang klaseng mga tao ang mayroon doon. Hindi kung ano, gaano ka magaling ang pastor. Hindi kung gaano kayaman ang pastor. Hindi kung gaano kayaman ang religion na yan. No, ang pinupunta talaga nila, sila ay nagsisimba dahil sa Diyos. No, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya sila nagsisimba, no? Yun talaga ang tinatawag na genuine Christian. 1 Corinthians chapter 4 verse 5, inibig. Therefore, judge nothing before the appointed time. No, ito talaga, no. Bawal talaga ang maghusga sa ating kapwa, no. Like for example, sa iba kasi, sa mga perverted Christian, no. Mostly born again Christian. Kung magsisimba ka sa kanila mga
sa kanilang charts, no? Like for example, kung meron ka mga bisyo, like for example, kung ikaw ay LGBT, kung ikaw ay lasinggero, no? Kung ikaw ay hindi kasal, kung ikaw ay, halimbawa, yung asawa mo hindi ka panalig, no? Maraming mga discrimination, no? Maraming talaga mga discrimination. Nilalaro ng mga pastor yan sa kanilang pulpito. Pinipersonal nila ang kanilang mga member, no? Hindi nila binabanggit ang pangalan, pero pinipersonal nila, no? Direct to the point sila ang magsalita, no? Like for example, sa Full Grace kasi, no? Hindi tayo ano dito ng mga tao na nasa sanlibutan pa. Ito ang Full Grace na tinuturo ay ito talaga yung Biblia, no? Biblia to Biblia, no? Kung ano ang nilalaman ng Biblia, hindi kung ano ang mga personal na mga karanasan ng mga tao. Kung ang mga tao man yan, kung mga tao man yan ay nasa sinlibutan pa, naglalaro pa ng kasalanan, no? Hindi natin sila dapat husgahan. Kasi ang maghuhusga lang ay hindi tayo. Hindi si pastor, hindi ang Bible teacher, hindi ako, hindi evangelist, no? Kundi ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang makapag-husga, no? Kahit ganun man ang kalagayan ng tao, siya man ay naglalaro sa kasalanan, no? Binibigyan pa rin ng Diyos yan ng pagkakataon. Dahil hanggat buhay ang tao, binibigyan niya ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisisi at makapagbalik sa Diyos at makatanggap ng regalo ng kaligtasan. Kasi ayaw ng Diyos na ang tao talaga mapunta sa impyerno, no? Kung gusto talaga ng Diyos na kaladkarin ang lahat ng tao, pero hindi. Kasi masisira ang karakter ng Diyos, no? Kaya ang tao, tinatawag na pre-moral agent, no? Mayroong free will ang tao. At hindi yun kinukuha ng Diyos. Kasi kapag gusto ng tao maligtas, maliligtas siya. Kapag hindi niya gusto maligtas, hindi rin siya maligtas, no? Kasi sa New Testament, hindi ka maliligtas, mapupunta sa impyerno sa iyong mga kasalanan. Mapupunta ka sa impyerno kung tatanggihan mo ang libreng kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Ino-offer ng Panginoong Jesucristo, no? Kapag tinanggihan mo ang magandang balita, kapag tinanggihan mo ang gospel, ikaw ay mapupunta sa impyerno, no? Patuloy po tayo. Wait till the Lord has come. Ito ay sa second coming, no? Ang second coming kasi ay dalawa, no? First Advent, Rapture, second Advent, yun ang second coming na lalapag si Kristo sa olibo, no? Pagkatapos ng kapigatian, no? Yun ang second coming. He will bring to the light what is hidden in the darkness and will expose the motives of men's heart. No, lahat ng mga motibo ng tao, unbeliever man o believers, no, nakikita ng Panginoon yan. No, dahil ang Panginoon ay hindi sasaklaw ng panahon. Ang Panginoon ay omniscient, no. Nakibilang niya ang iyong buhok, kung ano kadami ang iyong buhok, kung kailan ka pinanganak, kung ano ang mga kasalanan na iyong ginawa, bilang ng Diyos yan. Kung ano ang iyong bad side, kung ano ang iyong mga sikreto, alam ng Diyos yan. Kasi siya ay omniscient God. No, bilang ng Diyos yan. At siya ay omnipresent. Kahit saan bang sulok ng mundo, andyan ang Panginoon. Dahil siya ay omnipresent. At siya ay omnipotent, makapangyarihan ng Diyos. No, siya ay walang simula at walang katapusan. Ibig sabihin, siya ay eternal. At the time is will receive His praise from God. Ang interesting word ito ay praise. Ang ibig sabihin ay reward, no? Ang maghuhusga po sa Bema Judgment ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang basihan ay base sa motibo ng iyong puso. At ang pangalawa ay base sa iyong faithfulness ng iyong gawa, no? Kung gaano ka ka-faithful sa iyong trabaho while you are in the body of Christ, no? Mali talaga ang maghusga sa ating kapatid, no? Kahit siya ay naglalaro sa kasalanan, no? Wala po tayong karapatang maghusga, no? Ang Diyos lang ang may karapatang maghusga. Warning, no? God's word can be done with the wrong motives, no? Warning dito, kapag ang iyong pinaglilingkod ay mali ang iyong motibo, no? Hindi base sa standard ng Diyos, no? Masasayang ang iyong pinaglilingkod. Ito ay masusunog, kapatid. Sayang lang kung ikaw ay napipilitan. Iba ang motibo mo, no? Kasi maraming mga born again Christian, mostly sa mga pastor, no? Even mga ministro, mga pare, no? Mostly, no? Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan. Kapag mayroong pira, no? Iba talaga, nag-iiba ang kulay ng mga pastor, nag-iiba ang kulay ng mga pare,
Nag-iibang kulay ang mga ministro. Nag-iiba ang kulay ng mga Kristiyano. No, kapag pira na. Kapag pira ang involved. No, iba talaga, no. Marami akong nakikilalang mga pastor, no. Like for example, no. Meron kang pipirmahan. Ipapipirmahan nila sa mga tao, no. Magbibigay sila ng 100 lang. Magpipirma ka. Kasi pinapangakuan ka. Kapag magbibigay ka ng 100, ito ay babalik sa iyo ng 8,000 daw o something 10,000. No. Kapag ganoon ang iyong mga pastor, scammer talaga yan. Scam yan. Kapag may involved na pira, scam yan. Scam talaga yan. No. Pag sinasabi nila, next month or other month, pagbalik mo, sasabihan ka na scam na. Pero yung pira mo, ginamit na nila. No. Marami talagang mga pastor na ganyan. Ginagrab nila yung mga opportunity na ganyan, no? Kapag pira na, kapag mayroong pira ang involved, no? Yun talagang masakit na katotohanan. Maraming mga pastor na ganyan. Marami akong kilalang mga pastor, no? Hindi ko na lang sasabihin ang kanilang mga pangalan, baka ma-open sila, no? No, magbago na po tayo, no? Magbago tayo. Huwag po tayong gumamit ng mga tao. Huwag nating gamitin ang ating mga member para sa pira lang, no? Para sa pira. Kung hindi man yan, nakikita ng inyong mga member, nakikita yan ng Diyos, no? Lahat ng ating mga gawa, nakikita ng Diyos kung ano ang ating motibo, no? Ang ating motibo, kung ano ang ating motibo. Sayang ang ating pinaglilingkod, no? Pastor pa naman tayo, Bible teacher pa naman tayo, ministro pa naman tayo, pare pa naman tayo. Sayang yun, masusunog lahat yun, ang ating reward, no? Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ligtas ka. Pero pagdating sa reward, masusunog lahat yun. Sayang. Sayang lahat yan. Sayang. No, sayang. Naku, sayang talaga yan. Philippians chapter 1 verse 15 in IB. It is that true that some praise Christ out of envy. No, mayroon talagang naglilingkod sa Diyos. No, ito nagsisilos ba? Jealousy. Ang rivalry. Nakikipagkompetensya sa ibang religion, nakipagkompetensya sa ibang mga church, nakipagkompetensya sa ibang mga pastor, no? Ang mga religion at ang ibang mga local church ay hindi natin kakompetitor, no? Kapwa natin sila kamanggagawa, no? Dahil pagdating sa langit, walang color coding. Ito ang Iglesia ni Cristo, ito ang Katoliko Romano, ito ang EJ, ito si GIL, ito ang Pentecostal, ito ang Baptist, ito ang Juanes. Wala pong color coding pagdating sa langit. Lahat po tayo believers. Tayo po ay membro ng isang body lang, one of body of Christ. Tayo po ay believers, mapahudyo man o mapahintil. Tayo po ay kasama sa body of Christ, no? Pagdating sa langit, tayo po ay member ng one body. Hindi po, wala pong color coding. Dahil lahat ng saint ay nakadamit ng white. Wala pong green, wala pong yellow, wala pong orange. Lahat pong ng saint, no? Tinatawag na saint ay believer. Kapag ikaw ay believer, you are saint, no? Kapawarning talaga, no? Kahit wala kang maraming subscriber, hindi naman basihan maraming subscriber yan, no? Hindi naman basihan kung gaano karami ang nanonood, kung gaano karami ang member mo. Hindi basihan yun. Kahit mayroon kang dalawa o isa, ang importante genuine. No, yung importante ang Diyos talaga ang kanilang pinupunta. Ang salita ng Diyos talaga ang kanilang pinapakinggan. Hindi basihan yung kung gaano man karami. No, like for example, kung marami man yan, no, pero kung plastikan lang, yun ay mga peking Kristiyano, useless lang. Useless lang ang kanilang pagsisimba. Useless lang ang kanilang pakikinig. Bakit? Useless lang yun. Dahil pakitang tao lang yun. Pakitang tao lang. Sayang. At yun lang ay masusunog. Masusunog po yan. Patuloy po tayo. Philippians chapter 1 verse 16 hanggang 17 in IB. The latter do is in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up to trouble for me, while I am ancient. No, ito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos, sa simbahan ng Filipos. No, kapag naglilingkod ka sa Diyos, no, hindi ka selfish, hindi ka ambisyoso, sincere ka dapat,
hindi ka napipilitan, no? Yun ay totoong yung pagmamahal mo sa Diyos ba, nang ikaw ay naglilingkod, hindi para sa pera, hindi paramihan ng member, kahit kunti lang kayo, at kung yan naman, ang mga member mo ay genuine, okay lang yun. Yun ay big merit na yun sa Diyos, no? Napakalaking kaligayahan na yun sa Panginoon, no? Aanin mo naman kung marami kang member, kung ikaw ay nai-stress, kung yun ay mga pasaway, no? Nai-stress ka, no? Kawawa ka lang, no? Kawawa ka lang. 1 Corinthians chapter 11 verse 31 in IB. But if we judge ourselves, we would not come under judgment, no? Kung tayo ay hinusgahan natin ang ating sarili, no? Bago tayo sa ating mga kapwa, no? Hindi tayo papasok sa judgment ng Panginoon, no? Kaya nga bawal talaga maghusga, no? Lalong-lalo na sa mga unbeliever pa na tao. Dapat kasi sila, no, akayin natin sila sa salita ng Diyos, hindi sa sermon. Wala kasing iba, no, meron kasi mga pastor, no, linggo-linggo, no, palaging mga sermon, no, masasakit na mga salita, no. Yung tuloy, no, nawawalan sila ng mga member, no. Nalulo moral ang mga member, no. Kasi mga personal na kasi ang kanilang mga statement, no, sermon, no. Sa likod ng pulpito, no, pinipersonal nila ang kanilang mga member. Yun po ay mali, no? Mali po yun. Dapat aakayin natin sila sa salita ng Diyos dahil ang magbabago sa tao ay ang biyaya ng Diyos, no? The fullness of God, no? Babaguhin sila ng grasya ng Diyos, hindi sa sermon, hindi sa kasaba, no? Sa salita ng Diyos, imumold natin ang mga taong masakitin pa. Ang kanilang espiritu ay masakitin, no? Dahil sila ay spiritual na patay, spiritual na bulag, spiritual na alok, spiritual na lumpo, no? Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong sermon, kahit anong gawin mong masakit na salita, no? Hindi talaga sila makikinig. Bakit? Dahil sila ay patay ang espiritu. It is pointless to defeat people who are spiritually dead, no? Masasayang lang. Magkakasakitan lang kayo ng loob. Like for example, nagdidebate kayo, no? Maraming mga pastor sa social media nagdidebate, no? It is pointless, no? To defeat people who are spiritually dead, no? Magkakasakitan lang kayo, no? Magkakasakitan lang. Hindi malulugod ang Diyos diyan. Ang malulugod ay ang diablo, no? Do the right thing for the right reason, no? Gagawa tayo ng mga bagay-bagay na kalulugod sa Diyos. Hindi yung hindi malulugod ang Diyos, no? Like for example, sa mga post natin sa mga FB, no? Mayroon kasing iba, no? Hugot, no? Nasasaktan lang. Iba na grabe ang hugot nila sa kanilang Facebook, no? Makikita niyo sa kanilang mga social media, sa kanilang mga ID, no? No? Hindi nalulugod ang Diyos diyan, no? Tanungin muna natin ang ating sarili, no? We need to confess God kung sa ating bang mga posting, no? Malulugod ba ang Diyos, no? Dahil kung nagpo-posting ka, ito ay glory to God. Mayroon niyang reward, no? Mayroon po yang reward, no? Posting lang sa FB, posting lang sa social media, mayroon po yang reward, no? Sayang, hindi naman nalulugod ang Diyos sa iyong mga posting, no? Huwag mo na lang i-post. Dahil sayang yan, no? While you are in the body, sayang yan, masusunog yan, no? Masusunog yan. First, do it because you love God, no? Gagawin natin na to while we are in the body, no? Sa ating pagmamahal na mayroong love, no? Pagmamahal sa Diyos, no? Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa ating pagmamahal. Ito ang masaklap, no? Ito ang sa Old Testament ito, no? Ito ay ang utos ng Diyos, no? Matthew chapter 22 verse 37 to 38 in IB. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." No? Ito ay na napakabigat na utos ng Diyos, no? Mahalin mo ang Diyos dahil sa bigat na dahil sa ang tao ay bagsak sa kasalanan, no? Hindi kaya ng tao unang mahalin ang Diyos, no? Ang ginawa ng Diyos, dahil tayo ay bagsak sa kasalanan, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, no? Kaya ang ating pagmamahal sa Diyos ngayon, yun ay tinatawag na response, no?
Dahil sa bagsak na kalagayan ng tao, never talaga natin love ang Ginoo, ang Lord ng first, no. Ang unang ginawa ng Diyos, siya ang unang nagmahal sa atin, no. Kailan tayo minahal ng Diyos? Nung tayo pa ay kasalanan. Minahal tayo ng Diyos nung bagsak tayo sa kasalanan, no. Kaya ang ating pagmamahal ngayon ay response yun. 1 Corinthians chapter 16 verse 14, TEB. Do all your work in love, no. Lahat ng ating gawa, no, lahat ng ating pagpapagal while we are in the body of Christ, no. Samahan natin 'yan ng pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal ang ating paglilingkod sa Diyos, no, meron tayong tinatawag na walang gana, no. Nawawalan tayo ng gana, no. Nawawalan tayo ng excitement. Nawawalan tayo ng interest sa salita ng Diyos, no. Nawawalan tayo ng interest kung wala tayong pagmamahal, no. Nawawalan tayo ng chances na makapaglingkod sa Diyos, no. Nawawalan tayo ng gana. Dapat meron talagang love, no. Like for example, sa pamilya nyo, kung ikaw ay father, no, breadwinner, no, ginagawa mo yan sa pamilya mo, inalagaan mo sila, no, sa iyong pagmamahal. Kahit ikaw ay hirap-hirap na, nagtatrabaho, no, dahil sa iyong pagmamahal, excited ka, meron kang excitement na inaalagaan ang iyong pamilya, no. Binabuhay mo sila dahil sa iyong pagmamahal, no. Binabuhay mo sila. Yun ay tinatawag na love, no. Yun dahil sa response na pagmamahal sa Diyos, no, tinatawag na love, no. Meron tayong love. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos ngayon dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, no. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo nakikinig sa salita ng Diyos, no. Sa 1 Thessalonica chapter 1, chapter 3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor formed by love, no. Ang ating mga gawa, ito ay nag-uudyok ang pagmamahal. Ano daw ang nag-uudyok? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Ang ating pagmamahal, no. Dahil kung walang love, no, kung walang love, wala tayo dito ngayon. Hindi tayo nagsisimba ngayon, hindi tayo nakikinig, no. Iba kasi yung iba, no. Like for example, sa experience ko, meron kaming speaker noon, while I'm in the Pentecostal pa, no. Meron mga bishop na mahal, no, napakamahal nila. Kapag walang love gift, no, walang love gift, hindi sila makukuha na bilang speaker mo. Maraming mga pastor na ganyan. Hindi ko nila lahat, pero maraming mga pastor. Lalong-lalo na sa mga church, hindi mo maimbita bilang speaker kung walang love gift. Kung walang bigas na isang sako, kung walang mga prutas, no, kung walang pera. Marami yan, no. Marami yan mga pastor na ganyan. Hindi mo maimbita, lalong-lalo na mga bishop pa naman, no. Kahit walang love gift, no. Magturo kayo, no. Magturo kayo sa mga local church, no. Sayang naman yung mga pinag-aralan nyo. Sayang yung mga kilalang mga Bible school na pinag-aralan nyo. Hindi kayo magtuturo sa mga local church, no. Sayang naman, no. Wag lang po tayo puro pira-pira lang, no. Hindi naman masama yung pira, pero ang pagmamahal sa pira, yun ang masama. And your endurance inspired by hope in our Lord Jesus, no. Kahit walang love gift, no. Kapag mayroon kang love, ikaw ay inspired, no. Ikaw ay ganado sa paglilingkod sa Diyos, no. Ikaw ay ganado. Kapag mayroong pagmamahal, dapat talaga ang ating paglilingkod, samahan nating pagmamahal, hindi lang tiyaga, hindi lang honesty, hindi lang faithfulness, no. Pinaka-pundasyon talaga sa paglilingkod ay yung pagmamahal natin sa Diyos. At pagmamahal natin sa ating kapwa-tao, pagmamahal natin sa ating mga pamilya, pagmamahal natin sa ating mga anak, pagmamahal natin sa ating mga kapatid. 1 John 4, chapter 10 NIV. This is love, not that we love God, but that love, He loved us, no. Ang unang nagmahal sa atin ay ang Diyos, and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. At ibigay niya ang Panginoong Jesucristo na sakripisyo para sa ating mga kasalanan, no. Malaki ang ating utang na loob sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi siya nagpapautang. Yun ay kaniyang nirigalo sa atin. Dahil sa bagsak na kalagayan ng tao, wala tayong kapasidad na bayaran ang ating kasalanan sa Ama. Kung ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo,
Kahit siya ay tunay na Diyos, siya ay nagkatawang tao dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. No? Kaya naibalik ang ating naputol na relasyon sa Ama. Dahil kay Kristo yun. Dahil kay Kristo naibalik tayo. Dahil kay Kristo nabuhay ang ating patay na espiritu. Kaya tayo ngayon, mayroong kaligtasan forever. Dahil yun kay Kristo Jesus. Ang bida nito ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi si pastor, hindi si bishop, hindi ako, hindi ang Bible teacher, hindi ang mga Kristiyano, hindi ang mga members. Ang bida nito ay ang ating Panginoong Kristo. Walang ibang bida kundi ang ating Panginoong Kristo. No. Dito na lang ako magtatapos. No, dahil mataas-taas na. No, salamat sa mga nakikinig. No, salamat. Ang iba natutulog na. Pasensya, no. Minsan ang iba nabuboard na, no. Dito na lang ako magtatapos, no. Next naman, sa sunod na linggo, no. Yung pangalawa, do it because you want to honor God, no. Next Sunday naman ito, no. Dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan lang. Hinay-hinay lang, basta kanunay. Bago ko ibigay kay Pastor mensahe, no. Kapatid, bibigyan ka ng Panginoon na opportunity na tanggapin siya bilang Panginoon at iyong tagapagligtas at sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap. No, kapatid, ariin mong iyo ang panalangin ito. Nandito sa church, sumunod na lang tayo at sa social media, sama-sama po tayong manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong libreng kaligtasan. Salamat po sa iyong mga sakripisyo. Narinig ko po ang magandang balita. Mayroon pong libreng kaligtasan sa iyong tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. Ako po ay makasalanan. Lumalapit po ako sa inyo. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan mula na aking pagkabata hanggang ngayon. At salamat po at ako'y pinatawad mo na. At Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapaligtas at aking Panginoon sa aking buhay. At salamat po at ako'y ligtas na forever. At salamat po sa aming sa iyo, Panginoon. At kasama po ako sa Bima Judgment. At salamat po, ako ay tagapagmana sa iyong reward. Salamat po, Panginoon, at kasama ako sa rapture. At salamat po, Panginoon, kasama ako sa Bima Judgment. At salamat po sa aming banal na espiritu, ang aming great mentor at aming dakilang tagapagturo. Salamat po sa iyong unlimited grace. Salamat po sa iyong sukdulang biyaya. At salamat po sa iyong Ama na ibinigay mo ang aming Panginoong Jesucristo na tumubos sa aming mga kasalanan forever. Salamat po, Ama. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang mananalangin sa Ama. Ama, salamat po sa iyo sa linggong ito. Sa iyo po lahat ang mga papuri, ang mga taong nandito sa local church, akin po silang itinataas sa iyong sukdulang biyaya. At ang mga taong nasa social media, itinataas ko po sila sa iyong sukdulang biyaya, na sila ay lumago sa iyong biyaya, at sila ay iyong imomold sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon, na tumago sa kanilang mga puso at sa kanilang espiritu, at kanilang ma-share sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga kaibigan, at sa kanilang mga mahal sa buhay, ang iyong unlimited grace, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa iyong banal na espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Magandang happy Sunday po sa lahat. No? Charito Day, stay blessed, at magpakasaya kayo kasama ang inyong pamilya. At once again, no, happy birthday sa aming buting pastor. No, happy birthday.